May update na po tayo ngayon doon po sa nangyari po na pang-aagaw po ng Chinese Coast Guard ng pagkain po doon sa isusupply po sana doon sa BRP Sierra Madre. Ang title po nito ngayon ay PBBM, may utos sa AFP sa China bullying. Kasunod ng pang-aagaw ng rasyon sa Ayungin. Mula po ito sa UNTV News and Rescue. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Isipin nyo, no? Maximum tolerance pa rin po ang iniuutos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa sitwasyon na yan. Sa nangyari po dyan sa BRP Sierra Madre. Kasi po talaga po, ang diskarte po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay lalaban po tayo sa legal na paraan at hindi po sa pangil, hindi po sa pisikalan, no? Kasi po kung lalaban po tayong pisikalan po dyan sa China sa ginagawa po nila sa atin ay talaga pong wala pong pupuntahang maganda. Mas maganda po sa legal pong paraan para talagang swak na swak po sa banga ang China na talaga pong makakasuhan po sila at nakikita naman po ng buong mundo na ang China po talaga ang nagsisimula ng gulo dyan sa BRP Sierra Madre. Regarding dyan sa nangyari po dyan sa lugar na yan dyan po sa West Philippine Sea. Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Nakausap na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China noong May 19. Ito ay yung insidenteng inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Brawner, bilin ng Pangulo, maximum tolerance, sumunod sa batas at huwag ayaang mag-escalate o tumaas ang tensyon. And we are practicing activities that promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. Mahigpit. Matalino po ang ating presidente, no? Talaga pong yan po ang nag-iisip na presidente, hindi po basta-basta po nagdidesisyon ng marahas, no? Kasi po mas maganda po talagang hindi tayo lalabag sa batas, no? Tulad po ng ginagawa ng China na sila po talaga ay lumalabag sa batas. Wala po silang nare-respetong batas po, no? Kaya po hindi po natin gagawin yung ginagawa po nila. Napakatalino po ng presidente po natin, no? Ganyan po ang presidente, nag-iisip pong mabuti. No, maximum tolerance at kailangan po sumunod po tayo sa batas para po makikita po talaga ng international law na talaga pong hindi po tayo lumalabag sa batas at tayo po ang naaargabyado po talaga dito sa sitwasyon na to, no, diyan sa West Philippine Sea, particularly diyan po sa insidente na yan diyan sa BRP Sierra Madre. That promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. Mahigpit din umano ang bilin ng Pangulo na huwag nang gumaya o gantihan ang mga hakbang ng China sa kanila. We were discussing this with the President and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, what he's trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground. No? Dahil tayo, sumusunod tayo sa batas. No? Yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan rin po yung kanyang in-emphasize dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. Siyempre mawawalan talaga ng isa-isayang speech ng ating Pangulo, no? Kung mismong siya ay hindi niya susundin yung sinabi niya. Tulad po ng sinasabi ng China, no, talaga pong puro kabaligtaran yung ginagawa nila sa sinasabi nila. No, na talaga pong maling-mali po dito yung China, no? At ang ating Pangulo po talaga dito ay meron pong isang salita na hindi niya po gagawin yung mga bagay na hindi niya po sinabi. Diba? Ganun po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya suportahan na lang po natin kahit po alam po natin lahat gigil na po talaga tayo sa ginagawa po na panghaharas po ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea. Hayaan na lang po natin sila, no? Kasi po hindi po ganun ang galawan po natin. Kasi po talaga pong kung gagawin din po natin ang ginagawa nila sa atin ay talaga pong wala pong magandang mangyayari dyan.
At syempre nga po, lamang na po tayo dito kumbaga po sa international law at sa buong mundo. Kitang-kita naman po ng buong mundo na tayo po ang argabyado dito. Tayo po talaga ang hinaharas ng China. Isipin nyo po, pagkain po itinapon sa dagat. Nung nalaman po nila na hindi po yun construction material. Which is sabi nga nito ni Commodore na talaga pong wala po silang common sense na i-airdrop mo ba naman ang construction material kundi ba naman engot tong China na to. Di ba? Sobrang mali po yun di ba? Yung na yun Kaya po ito po maganda po talaga tong ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maximum tolerance para po hindi po mababali po yung kanyang sinabi Kasi po pag ginawa niya po yun talaga pong parang kinain niya na rin po yung kanyang sinabi, di ba? Tiniyak din ng AFP na patuloy na magsasagawa ng rotational and resupply missions sa iyong Isola at iba pang maritime features sa West Philippine Sea na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dagdag ng General, umani ng suporta ang posisyong ito ng Pangulo na naging laman din ng kanyang talumpati sa nakaraang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sa katunayan, maraming mga bansa ang nais sumuporta sa posisyong ito ng Pilipinas na pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, kung saan nais nilang tumulong sa Pilipinas gaya ng capability development sa military aspect at mga joint operation exercises. So napakarami pong mga bansa, and that is very heartwarming for us to know that a lot of countries around the world support us in our endeavor. Isipin nyo kasi talaga pong tutulungan po tayo ng maraming bansa kasi po nakikita po talaga nila na tayo po ang tama po dito. Kasi po kung mali po tayo, hindi po tayo tutulungan ng mga bansa na yan. At ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay number 1 po talaga sa Asia ngayon Talaga pong hinahangaan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang paninindigan na ipaglaban po ang ating bayan. Bagamat hindi man po sa marahas na paraan, tayo po ay lumalaban po sa legal na paraan. At doon po hinangaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa paninindigan na yon. Na bagamat kung sa ibang bansa po yan talaga, na pag ginanyan ay talaga pong nalaban po ng pisikalan dyan. Pero po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang talagang maximum tolerance pa rin po ang kanyang gustong ibigay po dito sa sitwasyon natin dyan sa West Philippine Sea. Dahil po ang China po talaga ay lahat po ng sinasabi nila ay kabaliktaran po sa kanilang ginagawa. Kumbaga, binobola po ang tao pero hindi po tayo mabibilog ng mga hunghang na to. Kasi po talaga kabaliktaran po ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa dito po sa West Philippine Sea. To maintain a free and open Indo-Pacific and also to promote an international rules-based order. Ryan Lacanlale, UNTV. Ayun lang po atin pong nagawan po ng reaction video to at yun nga po maximum tolerance, wag po gumante, wag pong gamitin ang water cannon natin at talaga pong sa international law po tayo gagalaw kumbaga doon po tayo ay susunod po tayo sa batas. Yun po ang mga utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po yun po ang kanyang sinabi po lalo po doon sa speech niya doon sa Singapore. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay nag-iisip na leader hindi po siya basta-basta nagdesisyon ng marahas kasi po ganun po ang galawan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ingat po kayo lahat at next time huwag po kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayong itong reaction video. God bless and peace out. Bye.